Magandang hapon po ulit. Nakakain po ba kayo? Nabusog po ba kayo? Pagka ganito, pagkatapos po ng sermon, tapos kakain, hindi ako masyado nakakain kasi hinihingal pa. No? Makikisuyo sana ako. Pwede pa balot. Kung wala kayong plastic, ako meron dyan. Okay po, sabi niya rito sa 2 Chronicles 16:9, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan. Naghahanap siya ng matutulungan. Minamasdan niya ang buong daigdig, yung mata ng Panginoon umiikot sa lahat yan. Sa buong mundo. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan. Naghahanap siya ng matutulungan. Na nakukuha niyo mga kapatid. Ito ang trabaho ng Diyos. Naghahanap siya ng matutulungan. At kaya nga tayo pinapahayo eh. Bakit kasi? Ito po, kasi tayo ang tulong ng Diyos. No? Ikaw na nabautismo sa Espiritu Santo, ikaw na marunong magtangos. Ikaw na marunong kang mag-pray, ikaw na pumapayag na tumanggap ng trabaho sa Diyos. Alam niyo po ba, bawat isa sa atin ay tinrabaho. Hindi tayo mabubuhay naging kung walang nagtrabaho sa atin. Pinagtsagaan nga lang tayong gayain. Pinagtsagaan tayong papuntahin sa anniversary, papuntahin sa camp, papuntahin sa Sunday services. Lahat tayo ay tinrabahoin lang ng mga tao. Pero, alam niyo po ba na hindi ka pwedeng tumanggap ng thanks kung wala rin magtatrabaho sa'yo? Maaaring, na-born again ka na, maaaring tinanggap mo na si Jesus, maaaring Kristyano ka na. Pero, hindi ibig sabihin tapos na. Kailangan magtrabaho pa din sila. Nakukuha niyo mga kapatid. Sa ano kasi, ngayon, kapag ka mga anak ka, meron na tayong tinatawag na painless ba sa mga anak? Alam mo ba yung Alvin? Yung painless? Ay, hindi. Sino bang nakakaalam ng painless? Si Marvin. Alam mo ba yung Marvin? Yung mga anak na painless ang tawag. Naalala ko kasi noon na si Vilma Santos daw. Kilala naman natin siya. Matagal ng artista to. Sabi niya, na naririnig ko nun. Sabi niya, na nakatulog ako eh. Pagka gising ko, nanganak na ako eh. No? Nailabas na niya. Na parang yun, painless. Pero kasi nung unang panahon, walang gano'n. Lahat ng anak mo, tatrabahuin mo. Ang mahirap dyan, pag suhe. Alam niyo yung suhe? Yung yung baliktad yung unang paa. Siyempre, may ibig yung ulo. No, suhe ang tawag doon. Meron silang ginagawa ron na yung kukuha ata nung pinaglinis sa pusa para gaganunin yung dito. Para matanggal yung tilik. Wala na, nalito na kayo. May ginagawa po ron eh. Pero noong unang panahon kasi, lahat ng anak ay paghihirapan ko. Ngayon, ganun po ang Panginoon sa atin. Nasabi nga ni Pablo, mga mumunti kong mga anak, pinagtatrabail ko na naman kayo. Para ugali nyo maayos. Ang isa pong pinagtatrabail dito ay rarandomin ko na lang ito. No? Naka-live na ba ako? Okay, ngayon, huwag niyo kakalimutan yung 2:30 ha. Ang isa pong, isang pinagtatrabail dito, halimbawa sabihin natin, mula sa pupunta ka ng impyerno, kailangan may magtrabaho sa iyo para pupunta ka ng langit. Ngayon, andito ka na sa karya ng liwanag o ng langit, kailangan may magtrabaho sa iyo para tumanggap ka ng thanks. Hindi ang kusang matatanggap kahit gustuin mo. Yung mga tayo po ay nag-iimbita na tumanggap ka ng thanks ng bautismo ng Espiritu Santo. Hindi mo matatanggap yan kung wala nagtrabaho sa iyo. Kailangan ipagtrabail ka pa rin. Kahit na pinagtrabail ka ng may panganak na muli, kailangan ka pang ipagtrabail para tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, may mga cases po na yung mga tao po, hindi nila parang sabi lang, kung natapos ko ang aking
Tulungan niyo naman ako. Alam niyo, nangyari pa kayo eh. Kung natapos ko ang ating panliligaw, sana ganito na ang buhay ko ngayon. Di ba may ganun? Kung sana, natapos ko ang aking pag-aaral. Kaso hindi. May mga tao po kasi na hindi nila talaga makuha ang kagalingan. Kahit ipag-pray sila na ipag-pray, hindi yung kagaling. Kahit na sabihin natin, yung kahit na anong gawin nila, sabi mga sa katabi mo, hindi yayaman yan. Alam mo namang hindi tamad yan. Masipag naman yan, pero hindi talaga yayaman yan. Hindi talaga yan aasenso. At sa pagiging Kristyano, walang mararating. Oo niyo mga kapatid. May mga ganun eh, na talagang ang hirap. May kaya naman, pero bakit mahina to? Isipin mo, 10 taon sa grade 1. Ano tawag doon? Nag-doktor na sa grade 1. Talagang hindi makapasa-pasa. At may mga Kristyano po na hindi nila talaga makuha yung kagalingan. Hindi lang makuha yung kasaganahan. Bakit ganito? Ang tagal ko na nagsisimba. Ang tagal ko nang born again. Ang tagal ko nang Kristyano. Pero bakit hindi ako makalagpas dito na hanggang ngayon may sinasabi silang mahirap pa sa dagat. Ang hirap. Mahirap pa sa dagat. Ano dapat mo ba? Kumain ka na ng Dora. Kung may nakakalan sa Dora. Meron ba? Mukhang ako lang. At saka si Lala. Dora. Laso ng Tagalog. Dora. Rat killer. Alam niyo kung ginagawa lang? Binubulag pala niya yung daga. Pagka nakain ngayon, mabubulag siya. Ngayon, ang gagawin niya, nakakaaninag pa naman, pero bulag na. Kasi kapag kayo namatay ng basta-basta, ay namatay ko sa kalagitnaan ng bubong niyo, ano mangyayari? Babaho yun, makakamu yan. Ang gagawin ng daga, maghahanap ng liwanag kasi nabubulag siya, lalabas siya ngayon. Kaya doon siya mamatay sa labas. May mga tao talagang hindi nila makita eh. Kung parang 2 plus 2, sagot pa naman 4. Tama naman. Nilagyan pa ng 0.1. Ano na nangyari? Talagang hindi nila makita kung paano gumaling, kung paano sumagana, at kung paano makarinig ng boses ng Diyos. Ang galing kumanta. Ang galing tumalo. Purihin ang Panginoon, pagtal ito sa ulo ron. Hindi na ngayon maiba pa. Pero pagdating na sa kagalingan niya, hindi niya talaga makuha. Pagdating sa pangailangan niya, hindi niya talaga makuha. Pero sa ibang bagay, ang galing-galing niya, anong tawag doon? Magaling lang sa ibang bagay, pakyut. Papakyut lang yan, pero pag yan, dinaanan ng pagsubok yun. Parang inararo yan, parang, kumbaga, alam mo yung, yung labaha, yung pang patikilay, ginano, no? Wala talagang maabot eh. Ngayon, ang tawag po ron, yung hindi ko maintindihan talaga, ang tagal-tagal ko ng born again. Ang tagal-tagal ko, alam niyo itong, yung mga basic needs ng mga Kristyano. Ito po. 1, yung kalusugan nila. Ngayon, iniibig niya kayo. Ang iingay nyo, nagiging ano ka na, yung mainit, yung, alam niyo na yun. Ba't ganyan sa simbahan nyo, iingay? Bakit ang Diyos ba bingi? Anong bingi? Hindi. Mga kapatid, ito po yung bakit hindi ko makakuha, hindi ko maintindihan eh. Ito yung yung dahilan. Sabi nila noon, kaya mahina ka sa klase. Ano yung sabi ng klase? School. Kaya mahina sa klase kasi may bulate. Patalastas yan. Kaya uminom ka ng Uy, ba alam? Uminom ka ng Combantrin.
Pag ininom mo yan, talaga lalabas yung mga ano mo. Yung mga laga mo sa tiyan mo, ganyan. Ngayon, ito po mga kapatid. Mabuti sana kung bulate kasi pwede ka lang naman magpurga. Lalabas lahat yan. Pag tulog ka, may gumagalaw na sa ilong mo. Walang problema, nakukuha sa gamot. Yung problema, hindi naman bulate. Kaya mapurol, kaya mahina ang isip. Kasi ito po, Tessa, may indap-indap na siya na sabi niya sa akin, Merry Christmas. Ayoko sana yung orange kasi pang babae ito eh. No. Isa may nagbigay pa nga sa akin ng microphone eh. May nakalasuot na ano, yung kitty cat. Hello Kitty. Ba't ka naman yung microphone nyo ganito? O sige, nasa na tayo? Nasa combat tray. Kaya mahina. Hindi. Kaya mahina, hindi niya maintindihan paano kaya ako sasagana. Ang tagal-tagal ko na sa born again ko. Paano ako gagaling? Ang tagal-tagal na sa buhay ko. Yung mga basic needs, 1, yung kalusugan. 2, yung pangangailangan. At 3, yung katanungan. Hindi marunong magtanong sa Diyos. Kaya kanina magtatanong kay Madam Aurin. Magtatanong sa baraha. Ang Diyos ba nakikipagbaraha? Magtatanong sa zodiac sign. Ano ka? Ay, ako yung Aries. Ay, ikaw yung kambing. Ikaw, ano zodiac sign mo? Cancer. Ikaw, ulcer. Doon ka aasa sa zodiac sign kasi hindi ka marunong tanong sa Diyos eh. O sige, kaanin na lang natin sa ganito. Karakus. Alam niyo ba yung karakus? Iba kasi di na alam to eh. Yung mga Gen Z, hindi na nila alam yung ginaganon. Yung iba alam, pero yung iba hindi. Parang bakit ka babase doon sa coin para sa future mo? O minsan naman, meron po yung talagang grabe na. Pag tumunog ang butiki ngayon, mag-aasawa na ako bukas. Tumunog. Sabi nga Nanay Lenny, bukas ka na magpakasal. Gabi na ngayon eh. Bakit gano'n na ang hirap? 1, yung kalusugan mo. Hirap kumuha ng kalusugan. Boy, naging ka naman. Number 2, yung kasaganaan. Nababaon ka sa utang. Kakahiram. Kasi kung may pera yan, hindi yan maghihiram. Number 3, paano magtanong sa Diyos? Yun ang pinaka-problema. Hindi mo naman kailangan, hindi naman always kalusugan, hindi always kasaganahan. Mag-aasawa ka. Sino ba pakasalan ko rito? Ano sabi niya? Si Aida, si Lorna, o si Pe. Alam niyo yung kantang yun? Kanta yun. Tapos ito pa. Sabi nga, papakasalan ko ba itong pangit na ito? O may pangit pala, ba't mo nga papakasalan? Kasi naniniwala ko kay Propeta Andrew E. Ang kagandahan naman, depende sa nakatingin. Kasi wala namang pangit eh. Depende sa paningin mo. Yan. Ngayon, ang isang dahilan po rito, bakit hindi maintindihan yan, hindi dahilan sa may bulate. Ang nakalagay po sa Biblia, kaya hindi makuha po kayo, hindi ko maintindihan itong faith, hindi ko maintindihan itong prayer, dahilan sa kapurulan ng pangunawa. Sabihin nga natin kapurulan. Mapurol. Ito po ay isang kondisyon ng mga Kristyano na mapurol. Pwede pa akong gumaling pero hindi niya makuha. Alam niya. Alam niya na pwede akong sumagana, na pwede akong mawala sa utang. Alam niya na pwede akong humingi ng 1 year na budget. Nasa Bible yun eh. Pwede kang humingi ng 1 year na budget. Ba't sinabi sa Bible na bigyan mo kami ng aming tanghali sa araw na to? Walang problema lang dyan. Humingi ka ng pagkain. Paano nga? Punta ka mag-anak mo. Harap ka kami mo. Hindi naman magagalit yun eh. May inis lang sa'yo.
May nakalagay sa Bible, pwede kang humingi ng 1 year na budget. Pwede. O ngayon, sige, wow, praise the Lord, tumalo na naman, tusok na naman yung ulo ko. Kasi ang problema ito, sige, paano nga? Paano? Sa mga nagdaang pong taon, siguro 2 taon na, natapos yung pandemic. Ako po ay nag-preach. Preach ang tawag doon eh. Preach. Hindi naman ibig sabihin nagtatatalong ka, nagtatatumbling na yung pastor dito. Hindi, ang preaching kasi, yung pinapaalam mo na pwede ka nang maligtas. Pwede ka nang maligtas sa kamatayan, sa kahirapan, at sa sakit, at sa sumpa ng buhay. Pwede ka nang maligtas. Pero hindi niya sabihin sa'yo kung paano. Sabihin lang niya sa'yo, pwede. Pwede na tayong mangutang sa SSS. Pero, pwede naman eh. Pwede tayong mangutang sa bangko. Pwede naman. Pero paano? Hindi ko ba yun eh. Alam mo na pwede. Ang problema, paano? Ngayon, itry ko po ngayon, starting nga ngayon, yung paano. Kasi kahit anong preaching mo rin, preaching ang tawag doon na magsipagsisi kayo dahil ang taray ng Diyos ay narito na. O sige, paano mo pumasok? Paano gumaling? Paano humingi ng pera sa Diyos? Paano magtanong sa Diyos? Kasi alam niyo mga kapatid, nakalagay naman sa Bible lahat ito, na pwede mong hingin lahat yan. Mga kapatid, paulitin ko po sa inyo, hindi na kayo pagagalingin ng Diyos kahit kailan. Wala nakalagay sa Bible na kayo pala papagalingin. Kasi yung kagalingan po ay tapos na. Hindi ka pagagalingin ng Diyos, pinagaling ka na niya. Kailangan lang tanggapin mo. Paano na? Doon tayo papasok. At sabihin ko po sa inyo, kung ang high school po ay dati 4 years lang, ngayong ginawa atang hanggang K-12, ang pag-aaral po ng ganitong bagay ay sa totoo mas matagal. Kaya kung pasaway ka pag Kristyano, may hirapan ka. Wala pa namang ngayong acceleration test para mabilis ka. Kaya kung palaro-laro ka sa Christian life mo, pag ikaw binagsakan ng malaking problema, maging iba ka. Magpabackslide ka na. Kung hindi ka tutulungan ng mga kapwa mo Kristyano, hindi ka tatagal. Sa halip na ikaw nang tumutulong. Okay. So, paano nga ba? Yung tinatawag pong kapurulan ng isip, kapurulan ng unawa. Nasa Bible yan eh. Nandun po yan sa Romans chapter 8, verse 26, 27 and 28. No, basahin nyo na lang po. Ang nakalagay doon, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos, sa ating mga kahinaan. No? The Spirit of God helpeth our infirmities. Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan. At ang isa pong kahinaan dito na tinutukoy sa Biblia ay yung sakit. Sa paano ka tutulungan ng Diyos sa sakit? 1, ay yung sa pag-faith. Pero hindi kasi lahat marunong mag-faith. Kaya ang mangyayari po, sabi niya gano'n, the Spirit of God helpeth. Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan, infirmity. For we do not know how to pray. Sabi niya gano'n, hindi natin alam kung paano manalangin. Pero tinutulungan niya tayo sa pamagitan ng travel. Kakatravel mo, gagaling yan. Yung kapatiran mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, o yung kamag-anak mo, o yung hindi mo taong kilala doon sa palibot ng mundo. Kakatravel mo, maya-maya, babangon na lang yan. Help at our infirmities. Because we do not know how to pray. Pero nananalangin siya sa pamagitan ng groanings, ng travel. Gagaling ng tao. Kasi hindi nga lahat makuha by faith eh. Kasi nga, kung marunong ka mag-faith, di mo na kailangan mag-travel. Dahilan nga sa hindi alam ito, kailangan natin silang ipag-travel. Kaya alam niyo, sinasabi po ni Benny Hinn, kahit naman si Kenneth Hagin, kinukwento niya, sinasabi niya na hindi lahat ng napunta sa healing service ay nagaling. Bakit kasi? Yung iba doon kailangan pag-travel. Minsan, natatakot si Kenneth Hagin eh. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Natatakot si Kenneth Hagin kasi sabi niya, pag wala nag-travel dito, mamatay na.
Bakit? Kahit i-layers mo na i-layers siya hanggang sa mapanok yan. Hindi yan gagaling. Bakit kasi? Travail na ang kailangan. Kaya ang minsan sabi ni Kenneth Hagin, ulitin ko po, kung walang magtatrabail, mamamatay ito. Gusto ba niya pagalingin? Yes. Gusto ba niya gumaling? Yes. Gusto ba ng lahat ng tao gumaling? Yes. Pero gagaling ba siya? Hindi. Kasi yung ganitong klase kailangan ipagtrabail. At hindi mo pwedeng, ano yun? Si Kuya Bulyo nangigising. Kasi ang dami ng kinain. Kaya pati ako inaantok. Ano ibig sabihin nito? Yung, sabi ni Kenneth Hagin, natatakot siya na baka kung walang magtatrabail dito sa taong ito, mamatay. Thank you. Isa lang. Saan ako kuha niyo mga kapatid dito? Ito ang dahilan na kasi pag nag-travel ka, ibig sabihin, ay gagaling. Kasi mga kapatid, balik tayo sa, woo! Yung parang yung kinain ni Pacman yung multo. Di ba ganun ang tarong? Hindi mo pwede ipag-travel ang sarili mo. Ang travel kasi, yun ang nararamdaman ng isang nanay kapag nanganganak. Yung bata, hindi niya pwede ipanganak yung sarili niya. Ang travel ko, ginagawa ng iba, para sa iba, never yung sarili niya. Hindi mo pwede ipag-travel yung sarili mo. Kailangan iba ang gagawa nito. At ito ang dahilan kung bakit lalapit tayo sa Diyos, sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, bibigyan niya sa iyo yung mga may sakit para ipag-travel mo. At kapag ka ginawa mo ito, magsisimula kang makakita ng himala. Nakuha niyo mga kapatid? May isang tao magpupukutan ng ulo eh. Pero may nag-travel sa kanya eh. Ano nangyari? Aakit na sana siya sa hagdanan eh. Bigla niya naisip, teka, baka mapugutan ako ng ulo. Boom, mabaha siya ngayon. Sabi siya, ako na lang! Pagdating doon, pugutan ng ulo. Bakit? Kasi wala nag-travel doon eh. Pero sa kanya, meron. Kaya nga, kung gusto mo, magamit ka ng Diyos. Humingi ka ng trabaho sa kanya. At tatrabahuin mo sa prayer. Ang nakakalungkot po, ito po yung trabaho. Ay, ito po yung trabaho na napakahirap sa buong kingdom ng Diyos. Andito po siya, si Senator Defensor, si Lisel. Nagkukwento kami kanina. Matagal na po siya naghihingi sa akin ng worker para magbukas ng simbahan sa Mindoro. At pastoral ba? Occidental nga ba o Oriental? Occidental. Matagal na siya naghihingi. Ang problema nga, yung mga worker kasi, agawan. Kasi kulang ang mga manggagawa. Yung mga sa Katarino, kasi ayaw mo. Kaya, ang mahal ng worker ngayon, napakamahal. Ngayon, nandito siya, sabi niya, pinagpe-pray niya daw ito, na makarating siya rito. Kaya ngayon, ino-official ko, start natin pag-pray ang Mindoro. Pero hindi yan mabubuksan, tandaan po natin, hindi po yan mabubuksan kahit may aprilata ka. Kasi makakapagbukas dyan, trabahuin natin. So paano ko rin? Ang travel ko kasi, itong prayer na to, ito yung pinaka. Woo! Ito yung pinaka hindi masarap. Sa paghayo-hayo kasi ito kwento kami kanina. Kasi isipin niyo po, lagpas sa sandaan ng simbahan natin. Yung rema, dito, lagpas sa sandaan. Ngayon, kung dadalawin ko yan, linggo-linggo, abutin ako ng 2 taon.
No? Higit pa. At sa ayon po dun sa ina-estimate ko, 4 na taon ko, iikutan niya kung linggo-linggo kong ahayop. Yung pupuntahan ko, bawat simbahan. Abutin po ako ng 4 na taon. Kasi 52 weeks lang ang isang ano eh. Siyempre, alam ka naman pagdating ng December 25, nandun pa ako. Okay, December 31. No, baka putukan, maputukan kaya ako. So sabihin natin, meron mga linggo na hindi po pwede talaga. Tulad ng sabihin natin, ang mahal na araw. Linggo ng pagkabuhay. So, hindi ka pwede humayo kaya kasi nasa camping tayo niyan. Kaya in-estimate ko po, para maikutan ang buong Rema, aabutin po ko ng 4 years. Ganon ka hirap, ganon ka dami. Nakukuha niyo mga kapatid. So, tulad yan, ito po ngayon ang last Sunday na pupuntahan ko kasi camping na. Salamat sa Panginoon kasi ang Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng comfort na may sasakyan ka na ibinigay sa'yo na magagamit mo. Ang hirap kaya ng naalala ko noong unang panahon, ayoko sa mga kaidaran ko, inabutan ko yung taxi walang aircon. Meron po ba nakakalala dito, taxi na walang aircon? O, meron. Ngayon, mamimili ka, aircon to, huwag mo parahin yan, bakit mahal? Pero ngayon lahat, aircon na eh. Ang problema, may aircon na, mainit naman. So, tingnan niyo po, yung paghayo, madaling araw, kasama ko po si Bato. Noon, kasama ko si Abby, 3 kami, sige hayo, every Sunday yan. Humahayo, tumagastos. Usually, ang gastos mo ay 3,000 kada trip. Kada alis mo, 3,000. Yan ang mga gastusin. Minsan, at itong pinakahuli ko, Baguio. Yung last week pa tayo sa Baguio, no? Badam? Naka 8,000. Baguio lang. No, hindi. 11,000. No, hindi. Plus 4,000. 14,000. Sa daming binayaran. Papuntang Baguio lang yun. Kumbaga parang, buti ka may pera eh. Paano kung wala? Salamat sa Panginoon kasi nagpo-provide siya ng comfort. Kasi kapag ka ikaw, messenger ka, dali mo itong mensahe sa mga tao sa dulo ng walang hanggan. Dala-dala mo mensahe, may pati pamasahe mo, sagot niya. Hindi lang yun, merienda. Hindi lang yun, misis pa. Paano kung malungkot sa kalagitnaan ng daan? Sabi nga nung isang kasama natin sabi niya, brother, paano ba ako magkakaroon ng asawa? Kasi gusto ko na mag-asawa eh. Sabi nung isa, alam mo brother, si Adan, binigyan ng napapangasawa ng nalulungkot. Ganun ba yun? Sabi niya, Brad, nalulungkot na ako. Si Simon to, tsaka si Lito, kung kilala niyo man yun. So, hahayo ka. Parang, tulad nito, sa totoo lang, ang kalaban ko lang po dito sa sermon, huwag kang magsisermon ng less than 1 hour. Bawal. Kasi inimbitahan ka eh. Huwag niyo akong gagayahin na kasi ako to. Senior pastor ako. Huwag kang magsisermon ng less than 1 oras kasi sasabihin ba, ay, ang haba! Sabi ng iba, ay, bitin. Huwag na natin bigyan ng seminaryo kasi bitin naman. Gawin mo 1 kalahati, yan ang standard. Ganun talaga. Yung iba, hindi sanay kasi mga pastor niyo, mga maiksi mag-sermon, tayo po tayo lahat, babay na po. Hindi ganun eh. Kasi yung mga tao po nag-expect eh. No? Ng mensahe. Ngayon, madali lang kung totoo siya, ang kalaban ko lang dito, hingal. Yung papagod kang nakatayo ng matagal. Kasi, kaya ko, kahit na 8 oras tayo mag-sermona, basta andyan ang anointing. Di ba nangyayari naman dito sa Rema yun? 8 hours. 8 hours na prayer. 8 hours na sermon. Basta may anointing. Walang problema. Kasi na-anointan ka eh. Na-anointan ng service.
Pero ang ito po, madali lang to. No? Nakakatuwa nga kasi every aalis ka, magkikita-kita kayo, meron po yung mayor, ay, brother boy, ay, pastor boy, nakita tayo ulit. Tapos meron pa yung, picture naman tayo, picture. Sandali lang, ayusin ko. Picture tayo, picture. Hindi nawawala yun eh. Masaya, nakakamiss, nakakasabik po kapag nakikita mo yung mga kapatiran. Pero alam nyo, madali lang itong trabaho. Ang pinakamahirap po, pinakamahirap na trabaho at hindi magandang pakiramdam. Ayun, taga-pray ka. Pero, yes, yung taga-pray ka, yung nagtaga-travel ka, ewan ko lang, kung tumagal ka ng 10 minutes na nagtatravel na continuous, ewan ko sa'yo. Baka atakihin ka sa puso. Bihirang-bihira lang yung isang oras straight na nakakapag-travel dahil nauubusan sila ng lakas. Literal na pinipilas yung loob nila. Yung kalamnan nila kapag ka nagtatravel sila. Hirap na hirap. Hindi magandang pakiramdam yung mag-travel. Pero, kung hindi may papanganak, kayo nga po magsabi, okay na ba yung service natin? Maganda naman, di ba? Ano? Amen po ba? May natututunan tayo, amen po ba? Maganda yung kantaan naman, may anointing, di ba? Hindi mangyayari ang magandang service at magandang awitan kung hindi pinag-travel. Minsan nakala nila, ay, ang galing mag-sermon, ay, ang galing magpakanta, ay, ang galing mag-gitara, ay, ang galing umubos ng pagkain. Mga kapatid, hindi magkakaroon ng anointed na sermon, anointed na pagigitara, anointed na service, anointed na kung walang magtatrabaho. O, may trabaho naman natapos pa yung trabaho. Kaya nga iba, hindi na born again kasi hindi natapos ang trabaho. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi hindi na naituloy. Suhi pa naman yung anak. Hanggang sa namatay na lang, hindi tuloy ang born again. So, ano mo sinasabi ko rito mga kapatid? Ito po, ang rema po ay nagsimula doon sa Lord, bigyan mo ang trabaho. Binabago ko lang ang term na yun, pero doon pa rin. Lord, ano mapaglilingkod ko? Lord, bigyan mo ako ng trabaho sa prayer. Kasi kung sabihin natin, hiramin ko nga itong bangko, sandali lang ha. Pakisabi nga sa katabi, gising. Tingnan mo, sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo yung pilikmato mo, parang barbell. Bumibigat eh. Ngayon, kapag ka bumibigat, nahihirapan yung nasa harapan na nagsiselmo. Kasi ganito mga kapatid, kung ito, halimbawa ito, pinky, pinaka-hilili, bubuhatin ko yan. Kaya ko pa, pero masakit. No? Pero kung dalawa tayo, nabubuhat, ito gagamitin natin, kalahating agaan, kalahati agaan. Paano kung tatlo tayo? Mas magaan. Paano kung 5 tayo? Kaya nga may tinatawag na prayer meeting para madali natin buhatin yung tao, mapapahamak, ma-aksidente. Nakuha niyo mga kapatid. Gusto mo naman kasi ikaw na lang palagi nililigtas eh. Na kahit nasabihin natin taong bahay ka, misis ka lang, mister ka lang. May kwento ko lang ulit. Yung kapatid ko ulitin ko itong kwento ito, yung kapatid ko. Alas 3 lang pala tayo nito. Tagal niyo kasi kumain eh. Yung kapatid kong bunso, malis po ng mga 10, 11 o 9, hindi ko matandaan. Nagpaalam siya sa nanay ko. At pagdating po ng mga bandang alauna, ang nanay ko nakaramdam ng trabaho. Ibig sabihin, nagigising si Lord, sabi niya sa nanay ko, kailangan mo magtrabaho. Bingnan natin sa katabi, kailangan mo magtrabaho. Kailangan niyo magtrabaho. Ang Diyos ang gigising.
kailangan ko magtrabaho. Gising ka muna. Ngayon, pagdating po ng alauna, nanay ko, alas 12 po lang, nagtatrabail na siya. Hindi niya alam kung sino pinagtatrabail niya. Hinihintay niya yung kapatid ko na dumating kasi babarkada sila nakasakay sa kotse. Puno daw yung kotse, parang 4 sa likod. So, 6 sila, tumatakbo. Pero nagtatrabail daw siya, alas 12. Pagdating ng alauna, tumigil. Sabi niya, hintayin ko na yan ako. Stop na siya. Mag-trabail. Alam niyo nangyari sa kapatid ko? Nung pababa ng underpass ng Cubao, tumama doon sa dingding. Basag-basag lang. Tumama na naman doon sa kabilang dingding ng underpass. Basag-basag lalo. Umikot-ikot yung sasakyan. Bag! Tumama rito. Tapos bag! Tumigil dito. Sabi nilang gano'n, gumanon sila, buhay pa ba tayo? Punong-puno daw sila ng bobo. Alam niyo, tumigil na ibang sasakyan, tinulungan sila. Lumabas sila, lahat sila, 6. Walang sugat. Yung sasakyan, hindi na magagamit. Napatingin sa relo yung kapatid ko. Alauna. Umuwi siya. Nag-taxi na siguro. Sabi ng nanay ko, anak, kumusta ka? Kumusta ka? Sabi niya, ma, may nangyari sa amin kanina. Tumama yan, no? Tumama. Ngayon, nagkanya-kanya na kami uwi. Gusto pa kami dalhin sa ospital. Pero umuwi na ako rito. Sabi nung, anong oras tumigil yung nanay ko sa prayer? Nakaramdam siya na okay na. 1. Ngayon tinanong ng nanay ko, anong oras kayo tumigil na magbangga-bangga doon sa ilalim ng underpass ng Cubao? Sabi ng kapatid ko, hindi ko alam ma, sabi niya. Pero hindi ko alam, napatingin ako sa relo. Pagkita ko, sakto, alauna. Yung kamay ng Diyos, hinawakan niya yung kotse. Hinawakan niya yung buhay ng 6 na magbabarkada. Kasama yung kapatid ko. Yung kamay ng Diyos, kita niyo, mamatay yung kapatid ko. Mamamatay yung mga kaibigan niya. Nakialam siya. Oo, sira yung kotse. Di bali na. Nakalagay yung buhay. Yan ang nagagawa ng tumili ka ng trabaho sa Diyos. Kaya ito kapatid, huwag kang maninisip pag may pangit na nangyari sa buhay mo. Nasunog ang bahay niyo, na-aksidente ang sasakyan niyo, namatay yung isang mahal mo sa buhay nang wala sa panahon. Hindi patay, pero nabawi siya. Nag-backslide si ganito. Nag-backslide si ganon. Lumayo. Nagpakalayo-layo sa Diyos. Sa ospital. Nanakawan. Ang laking pera, ang laking pag-aari, property ang nawala. Sinalanta ng bagyo. Nasayang, nawala lahat. Huwag mong masisisi ang Diyos dahil lahat yun ay nasa kamay mo. Hindi pwedeng mamamatayan ka ng isang mahal sa buhay na hindi ipapaalam sa iyo. It's imposible. Imposible na may mangyayaring masama sa mahal mo sa buhay na hindi sasabihin ng Diyos sa'yo. Bakit naman sasabihin ng Diyos sa'yo? Sasabihin ng Diyos sa'yo kasi kaya mong iligtas. Sa pagmakita ng trabaho. Ultimo, isang kakilala namin, mag-abroad, doon sa Hong Kong. Nirecruit ang kamag-anak niya, hindi siya lulukuhin. Napanaginipan ng nanay ko, sabi niya, si ganito, napanaginipan ko. Nakasakay sa ibong itim. Sabi niya, kausapin mo, kinausap ko. Hindi mapigilan, kasi mag-abroad daw siya. Ano nangyari? Pagdating doon, hindi trabaho ang napasukan, hindi opisina, beer house. Tumakas siya. Hindi na nagpakita ng simbahan. Bakit? Napahiya. Bakit? May disiplina na eh. Sabi niya, ayaw na niya magpakita. Ang ginawa ko, nalaman ko, pinuntahan ko sa bahay, i-restore ko. Yan ang trabaho ng pastor, i-restore yung miyembro.
Pero hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos kasi kinausap na siya. Kinausap ko na. Nanaginip na ang nanay ko. Bakit? Nanay ko rin. Siya yung elder doon sa simbahan. Kaya nga ito mga kapatid eh. Hindi ko alam kung tamang term yung ganito na parang si kamatayan. Nakita niyo na ba si kamatayan? Sabi nila si kamatayan daw nakaitim tapos may hood. Tama? Naka-hood. Tapos may dalang karet o tinidor. Saan pupunta? Mag-aanliwis. Alam niyo, siguro tama lang sabihin ko na yung ganitong analogy, yung ganitong illustration. Lahat po every time na may mamamatay sa pamilya mo na wala pa sa tayo, hindi pa tayo. Sa mga mahal mo sa buhay, sa kamatayan, papaalam mo na sa iyo. Papaalam mo na yun. Sabihin ng Diyos sa kanya, okay, kamatayan ka. Kukunin mo na yung pamangkin ni ganyan nila. Sabihin ni kamatayan, ako po, dumaan ka muna rin sa tiyan niya. Dadaan ako, sipain ko, sabihin niya, dumaan ka. Dadaan si kamatayan. Bakit? Kailangan magsabi. Kapag wala kang ginawa, tutuluyan ni kamatayan. At ikaw ang may kasalanan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ganon kalaki ang trabaho natin. Alala ko nga ngayon ko lang siguro ikukwento ito kasi nakalive pa rin tayo. May tiyahin po ako na, i-close ko ito. May tiyahin po ako na, may napilay. Napilay. Nabangga ng bisikleta na nabalian siya dito. Sa loob ng ilang taon, ginamot naman siya kaso hindi na magawa. Naka-wheelchair siya palagi. Nagsisimba pa rin naman. Pagkwento mo pa nga sa akin eh. Pero napilay siya, naka-wheelchair na lang. Nabundol po ng bisikleta. Ngayon tumama yung likod niya. Nabalik. Ngayon, yung tiyahin ko po yan. Ngayon, yan, okay. Nung buhay pang nanay ko, sinabi niya sa akin, alam mo boy, sabi niya sa akin, nung araw na ma-aksidente si auntie mo, uncle ang tawag namin, hindi kami natawag ng tito, tita, ano ba sa Chinese ang auntie? Alam niyo ba? Kung ano ang sa Chinese, ang auntie-uncle. Hindi niyo alam? Simple lang. Chong at chang. Kasi natutulog na kayo eh. Ito. Ngayon, ilang taon po yung tiyahin ko na nagbalian siya. Ngayon, biglang sabi sa akin ng nanay ko nung buhay pa nanay ko, sabi niya, alam mo boy, nung araw na ma-aksidente si auntie mo, nagpe-pray ako nung nagtatangsa ko. Kasi pakiramdam ko, hahagip ako ng bisikleta. Sabi ko, ba't hindi mo tinuloy na eh? Sabi niya, tinuloy ko, kaso hindi umabot. Nakuha niyo mga batid. Mahahadlangan sana ng nanay ko. Sabi ko, kasalanan mo pala, bakit si auntie naka-wheelchair na lang? Kasalanan mo pala eh. Kasi pwede mo palang pigilan. Okay, fast forward tayo. Alvin? Papunta po kami sa si auntie ko. Itong si auntie ko. Nagpe-pray akong ganyan. Kasi everyday, hindi ka ng trabaho sa Diyos. Nakakahiya, ayaw, paano ko ba sabihin dito? Nakakaadwa, ang tawag doon sa mga taga-mawawan. Gusto mo, maglingkod ka sa Panginoon, ikaw nagsisermon, ikaw nagpapakanta, ikaw nagigitara, ikaw nag-exhort. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, sa prayer. Doon, maraming trabaho.
Ilang bilyon ang populasyon ng mundo? 8 bilyon. Ang dami mo pwedeng trabahuin dyan. Nangyari po, nung naglalakad kami, may pinuntahan kami na may kasama po ako. At mag-aalas 5 po ng hapon yun. Hindi ko matandaan kung Friday yun. Ito yung palagi kong kinukwento na magandang illustration po ngayon. Alam niyo po ba yung sa doon malapit kila Pastor Rahim yan eh? Yung Love Desert Trail? Punta ka na ba? Sino kasama mo? Anong college? Ilan kayo? Dalawa lang? Sino? Ano yan eh? Yung puro sweets, cake, ice cream, basta lahat ng chocolates, matatamis lahat. Ngayon parang ako curious kami na ano kaya punta kaya doon? And then punta kami, ngayon binaba kami ng tricycle. Ang layo! Kala naman namin, alam ng tricycle yun yung pala hindi. Kaya pagbaba namin, nagwe-waste pa kaming gano'n. Saan kaya yung lakad-lakad kami? Pagdating po ng alas 5 ng hapon, biglang may lumabas ko sa bibig ko. Sabi ko, may mangyayaring masama. May kumalang nga kayo. May kumakalikot. Parang may nangangalapit. Bigla lumabas sa bibig ko, may mangyayaring masama. Sabi ko, tigil muna tayo. Naglalakad kami. Hapon na, mga 4 o'clock siguro. Kasi may kumakalapit. Ano yun? Si Lord, tinatawag ka para magtrabaho. Alam niyo ang dahilan kung bakit ang simbahan walang miyembro? Kasi walang magtrabaho. Ang daming dapat trabaho. Ang daming kaluluwa rin. Alam niyo ang simbahan kung bakit kaunti ang malalago na miyembro kasi walang magtrabaho. Nay, ano po ang pangalan niyo po? Nanay Baby. Si Nanay Baby. Si Nanay Baby ay hindi makakarating sa perfecto kalooban ng Diyos kung walang magtatrabaho. Galasya po na ito. Ano po ang pangalan niyo kayo? Grace. Si Kuya Grace, hindi yan makakarating sa perfectong kalooban ng Diyos kung walang magtatrabaho. Galasya po na ito. Meron ba kayong kilala rito na paising-ising masyado para walang pakialam? Hindi makakarating yun sa perfectong kalooban ng Diyos kung walang magtatrabaho. Mananatili siya sa barkada. Mananatili siya sa putikan. Mananatili ka na lang sa buhay mong sawang-sawa ka na. Pagod na pagod ka na. Pagod ka sa pagiging sawa at sawa sa pagiging pagod. Hanggat walang magtatrabaho sa kanya. Nung hapon na yon, tumubas mo sa bibig ko, may mangyayaring masama. Kasi may kumakalapit mo. Kung meron man dapat matutunan ng mga Kristyano, maging familiar sa kanila yung kalapit ng Diyos. Usually sa madaling araw yun. Sabi ko, tigil muna tayo. May mangyayaring masama. Tangos ka mga masya ng dabarahan na kalashi, kalabaraga sa kalashi, sa kalashi. Narinig niya yung boses ko na may mangyayaring masama. Nakarabahan na kalashi, sa kalashi, kalashi. Ngayon, ang hirap mag-travel sa alsada. Wala mo magtatambling ka doon. Kasi alam niyo po yung mga travel talaga. Lumalagpas yun. Lumalagpas yung sa sahig. Hawak-hawak ang tiyan. Umiiyak, umihiyaw. Kasi ang talagang travel, yung mga magagaling mag-travel, napunta sa bundok. Doon sa lugar na walang makakarinig sa kanila. At doon nila inaalabas yung travel. Ano yan? Doon kami sa kalsada. Siyempre, hindi ka pwede magpasok. Ano ka pumsa? Nakamahala sa kabashi. Nandaro po sa kabashi. Ire para sa guru si kabashi. Kung sensitive po kayo, habang nagtataksa ko, mararamdaman yun na may travel. Kasi may sinasabi pa ang Diyos dito sa Rizal.
May trabaho pa na dapat gawin. At itutuloy po natin ito habang nagtatangs ako. Mapipick up nyo yung bigat ng trabaho at magsisimula kayong magtangs. Magsisimula kayong magtrabaho. Magkaralada ka naman sa daya ka sa oras shire para sa masakano to sisi. Pagkaraan po ng ilang minuto, sabi ko mukhang okay na. Dalawa kami nagtatapos. Hinanap na namin yung hinanap na namin yung love dessert. Restaurant yun. At pagdating po ng alas 7, tumawag sa akin yung pinsan ko. At ang sabi ko niya, yung tiyahin kong napilay na naka-wheelchair, inatake sa puso. Na stroke. Sabi ko, asa na si auntie? Pinala na sa ospital. Pero buhay. Yung pala, yung masama na mangyayari. Ayaw ng Diyos mangyari. Basta hindi gusto ng Diyos masama. Alam ng Diyos na mangyayari, kaya naghahanap siya ng pwedeng pipigil. But usually, ang pinipili niya yung mga kamag-anak. Kasi yung kamag-anak, yan ang nagmamahal. Yan ang nagkikare. Mas malakas ang epekto ng kamag-anak pagdating sa pamilya. Ang panalangin nila mas mabigat. Ayun, nag-isip bigla ka, tatakmay na kamatay. Wala na, hindi man lang kinag-usap, hindi man lang nakita. Patay na. No? Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin humingi ng trabaho. At kung kaunti ang trabaho mo, hindi malaki ang nagagawa mo sa karya ng Diyos. Pakisabi ngayon, kung maliit ang trabaho mo, yung trabaho ito, hindi malaki ang nagagawa mo sa karya ng Diyos. Nagdi-display ka lang. Papakitang tao ka lang. Kasi ang tunay na trabaho ay doon habang nakaluhod ka. Tinawag tayo para i-rescue ang mga kaluluwa, ang mga aksidente, ang mga mamamatay na wala sa panahon. Tinawag tayo, i-rescue sila mula sa sunog, sa aksidente. Yung maaaring mabuhay pa pero putol na ang kamay. Tinawag tayo sa mga premature death na i-rescue ang mga taong yan. Kahit hindi sila tumanggap sa Panginoon pero alang-alang sa iyo bilang anak, ililigtas ng Diyos yun. Pero kailangan trabahuin mo. Isang worker sa Cavite. Yung tatay niya nagtatrabaho sa bundok, nagtutroso. Hindi ko alam kung specific na trabaho. Nabundol ng bulldozer, napisa, something na ganyan yung kwento. Lumabas ang bituka ng tatay. Worker. At nung araw ng libig, hindi ko na masyado matandaan. Kasi matagal na. Nag-usap kami ng anak, nakakunot noo, galit. At ang tanong niya sa akin, bakit pinayagan ng Diyos na mamatay ang tatay ko? Hindi ako umikibulo ko na. Hinayaan ko labas niya yung sama na loob niya, yung galit niya, galit. Nag-service kami, nag-midweek kami sa Arpay, sa Cavite. Nasira yung service. Bakit? Andun siya sa likod, nakakunod-nood, galit. Galit sa Diyos. Bakit hinayaan ng Diyos mamatay yung tatay ko? Wala naman siyang kasalanan sa mundo. Bakit hinayaan? Ramdam na ramdam sa service. Hindi siya nagsasalita pero nandun lang siya sa service. Kaya nga pagka isang tao hindi okay ang espiritu, pinalalabas ni Jesus yan. Kung may bubuhayin siyang patay, palalabasin ni Jesus yan. Bakit? Mga anak eh. Pipigil sa anointing. Pero nung kami dalawa na lang, kinausap ko siya, sabi ko, napanaginipan mo ba? Kinausap ka ba ng Diyos na yung tatay mo mamamatay? Kaya
Alam niyo kung lalabas yung bigyan? Opo. Sinabi ng Diyos sa akin na yung tatay ko mamamatay. Tanong ko, anong ginawa mo? Ang galing mo manising. Tinanong ko siya, anong ginawa mo? Nanalangin ka ba? Nagtrabaho ka ba? Tinrabaho mo ba? Sabi niya, hindi po. Kaya namatay ang tatay mo. Ano yung sabihin ito? Ito responsibilidad, kaya nagtrabaho eh. Mga sa relasyon na sira, yung mga paghiwalay ng mag-asawa, kasama yan sa tatrabahuin nun. Yung mga miyembro, kaya mabilis mag-backslide, mapulang isip, kasama yan sa alam mo, ipag-travel mo lang, ipag-travel yung isang tao, mapulang isip, hindi niya maintindihan ang Bible. Pagkaraan ng matagal-tagal, kung sabihin niya, naintindihan ko. Kasi, tinutulungan niya ang ating kahinaan. Ano yung kahinaan na yun? Hindi ko maintindihan. Kahinaan po. Nakukuha niyo mga kapatid? May trabaho tayo. Natawagan ko si Pastor Abby sa dalit. Papakumbaba sa isang biyon. Hinahanap namin may share po kami sa inyo. Yung kinakwento ko po sa inyo kanina na makakapagbukas po tayo sa Pinugay. Actually, baras po yun. Under po siya ng baras. Ngayon, nitong last year, yung bahay po na nirerentahan sa baras, nandito si Adrian. Tayo ka, Adrian. Ayan. So, yung yan pong pamilya na, sabi ko ka na, Brad. Sila po yung pamilya na nagsisimba dito sa Baras. Dito po sa dinadaanan ng jeep. Kapitbahay siya ng Morong. Ngayon po, nag-close. Tama po, Ate Arlene, no? Dahil yung bahay, wala na. Ngayon po, nagpe-pray kami na saan magbubukas ulit. Doon lang sa paligid, kung saan po yung area na nag-close lang. Ngayon, parang paulit-ulit na sinasabi sa amin ng mag-asawa, sa amin ni Pastor Badona, maganda yung Pinugay, kasi pag napunta niyo po yung Pinugay, matao po siya. Ate Maricar, tayo nga po kayo. Ayan po si Ate Maricar. Siya po ay hipag ni Nanay Malu na taga Cavite. Tiyahin po siya ni Pastor Dondon. Okay po, upo na po kayo. Ngayon po, naghahanap po kami ng pwede mapagtayuan. Ilang buwan na wala kaming nahanap. Pero sabi namin, try namin dito sa Pinugay. Ang Pinugay po, from dito sa atin sa Morong, 1 oras po ang biyahe. Baras po yan So, iba po yung baras na iniisip natin na dyan lang 13 pesos ang pamasahe. Sila po ay namamasahe ng 800 pesos sa tricycle para pumunta dito. Ngayon po, nung sabi ko si Pastor Arlene, dahil may baby na po ako, sabi ko kay Pastor Arlene, samahan po siya ni Badong, napuntahan yun, kung saan po sila Ate Maricar, dahil inintroduce po sila sa amin ni Pastora Tina, tsaka ni Kuya Joe, yung tumayo po dito kanina. Sila po ang nagba-Bible study doon. Pero nag-usap kami, nagkaroon ng ganito na, ay, Pinugay, sabi ko, naririnig ko na yan, alam ko, baras yan eh. So, pag sinabing baras, kadikit natin siya, Morong. Pero nung pinuntahan na, sabi ko puntahan nila, papasyalan nga po itong si Ate Maricar, yung pamilya ni Ate Maricar, kasi yung kauhawan nila na magkaroon ng Bible study doon, ng simbahan doon. So, pinag-pray po yan, pinag-ipunan, nagpunta po sila doon. At alam niyo po, pagpunta po ni Pastor Badong doon, nag-video call siya agad. Lolo Aguila, tayo ka po. Kilala niyo si Senior Aguila, o si Lolo Aguila. Oh, Aguila, pag-sinin mo, yan! Ayan. Sige po, upo ka na po. Kami po ay nagpunta dati ng Pinugay. Tingnan niyo po yung pagkakadugtong-dugtong. Para may tingnan kami na bahay na binibenta yun, di ba, te? Pagpunta namin doon, nakita namin yung bahay, ay, negative kay Kim to. Pagkakita agad namin, iniisip namin si Kim eh. Ano to, parang ito, negative yung bahay.
Pero pagpunta namin sa Pinugay, ang naisip namin na nagkukwentuhan kami na mukhang hindi tayo bibili ng bahay dito, mukhang pinapunta tayo ng Diyos dito para magtayo ng simbahan. 2 years ago, nagpunta kami doon bago namin makilala si Ate Maricar. Pagpunta po ni Pastor Badong doon at Pastor Arlene, tumawag siya agad sa akin, B, sabi niya, hindi sweet yun yung B, Abi pangalan ko. So sabi niya, B, yung bahay nila dito, yung lugar kung saan tayo nagpunta na may tiningnan na bahay na dapat bibili. Ha? Sabi ko, anong ibig sabihin? Kung saan tayo nagpunta noon na wala tayong nabiling bahay o may tiningnan lang tayo pero kumbaga walang positive na mabili. Tapos pinag-uusapan natin sa kotse na mukhang dinala tayo ng Diyos dito para magtayo ng simbahan. 2 years ago. Tapos hindi ako magpakali, siyempre may baby na ako, hindi ko naman agad pwede iwanan yan. Kailangan palanuhin namin na sino pwedeng tatakbo kami doon ng 3 oras, mag-i-stay kami, magbabible study, babalik. Gusto ko po ako personal makakita ng lugar. Alam niyo po, pumunta kami, last week ba Ate Maricar, nagpunta po kami, no? Nag-Bible study tayo. Pagpunta ko po doon sa lugar, gusto ko ako yung maka-witness. Sabi ko, dito talaga yun na, dito tayo nagpunta. Alam niyo po, tinapakan ko na yung lugar, sabi ko, Panginoon, inaangkin namin to. At hindi pa namin yata nasabi kay Pastor Boy. Di ba Pastor Boy may usapan na doon na magtatayo. Naghanap po kami kasama namin sa Ate Maricar, naghanap ng bahay na marirentahan, magsisimula ng simbahan. Pumunta po si Ate Arlene nung Sabado para i-down yung pera. Yung bahay, sabi mo sa katabi mo, binigay na sa iba. Sabi mo rin sa katabi mo, kung hindi para sa'yo, ay hindi talaga para sa'yo. Ibig sabihin, somehow nanghinayang kami. Pero, sabi nga ni Pastora Tina, kanina nag-uusap kami, niligtas ka ng Diyos dun sa sakit ng ulo. Yung nagpapaupa, nag-deal kami, down deposit, magpupunta kami Sabado. Pero, yung Sabado ng umaga, may naglilinis na. Si Ate Arlene, nangangatal yung boses, ba't naman sila ganito? Eh, layo-layo nun, sinama niya pa si engineer. Kasi nakisakay siya para libre pamasahin niya Pagdating doon, may kumuha ng bahay, sabi ko nagpapaupa, ang tagal nyo sabi ko first come first serve, sila na yung kumuha kayo nag-down kanina. Ano sabi niyo po Ate Maricar? Nag-usap lang tayo kanina, sabi namin may magbabayad na kami. Ibig sabihin, ano ba yun? Parang, hindi talaga para kayo doon magtayo. Hindi po, nililigtas ka ng Diyos sa mga manloloko o sakit ng ulo. Kasi kung doon pa lang sa usapan yun na hindi na kaya tumupad, in the long run, poproblemahin mo siya. Kasi wala sa isang salita. Amen po. Hahanapin mo yung positibo. At nung nandun na po, nakaka-bless kasi andyan po si Ate Maricar. Ate Maricar, tayo kayo ulit. Alam niyo po, hindi ko naman sinasabi na ang mahal po ng pamasahe. Tayo dito, yung mga taga rito, pwede natin lakarin, may 13 pesos na pamasahe. Sila po libo ang pamasahe. Kasi wala pong, kung mapupunta po kayo ng Pinugay, wala po silang access ng biyahe. Ng jeep, na ganito, mag-aakila ka ng tricycle, mag-aakila ka ng sasakyan para makapagsimba ka. At nandito sila, nagsimba sila din sa Teresa, medyo mabigat po talaga sa bulsa. Pero wala kasing papantay sa salita ng Diyos. At ito po yung trabaho natin. Alam niyo po, paano mo pagdudugtong-dugtongin yun kung tao lang? Hindi. May Diyos na kumikilos na naghahanap siya ng taong nauuhaw. Naghahanap siya ng taong gustong maligtas. At may mga taong kakalapitin ang Diyos na pumunta ka dito. Puntahan mo to. Somehow, mag-e-effort ka, kasama po talaga yung bulsa sa ministry. Kasi titingnan mo din yung pondo ng simbahan. Papupunta lahat ng pamasahe doon. Pero, nagpagamit ka sa Panginoon Hindi pa ata nabanggit nga ni Pastor Boy, pero lagi na binabanggit Pag nagpagamit ka kasi ng buhay sa Diyos, kasama yung bulsa. Hindi pwedeng, Lord, kuhanin mo yung buhay ko, wag yung bulsa ko, Hindi naiwan yung bulsa mo, no? So, ang trabaho natin, nagpe-pray tayo, nagtatrabaho tayo, at leading po ng Panginoon ang magtuturo sa atin. At naipapanganak nga po yung tinuturo sa atin ni Pastor Boy. Sa trabaho po na ipapanganak ang kalooban ng Diyos. At sa sarili lang natin, kung tayo lang, ang hirap mong pagtugma-tugmain yun. Pero kapag sinamahan mo ng trabaho, magbubukas ang Diyos sa mga pintuan na ikaw mismo ang maa-amaze na, oo nga, no? Kasi nung ako po, tumapak ako sa lugar na yun, nung nakamotor na kami, kakapanganak ko doon, sabi ko,
magkakaroon ka talaga ng burden sa ang dami po ng tao doon. At alam mo na ang Diyos tumatawag ng lingkod niya para yung mga tao doon maabot. Ang dami pong future worker at pastor doon. Amen po. So, pwede po kayong pumasyal. Pag in-opening po ang pinugay, ready niyo po yung 800 niyo. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo, ayaw mo na ngayon. Gusto mo online na lang. Ayan po. So, yun po yung kwento natin sa pinugay. Sama po natin na sa prayer. Yung pinugay baras. Okay po, tingnan niyo po yung mga simbahan dito. Alam niyo po, kung iisa-isahin po natin yan, na hindi naman natin gagawin ngayon kasi nag-train na lang tayo rito. Ngayon, yung Teresa, yung specifically doon sa Carissa 1 ba yung Carissa 2? 1? Okay, tama, Carissa 1. Pero bago yan, punta muna tayo sa Antipolo. Nung time po yun, naghahanap kami ng simbahan sa Antipolo. At ewan ko ba, walang! Tingnan nyo, yung walang, hindi walang, makita ang tagal-tagal. Kaya sabi ko, suko na ako. Magbukas tayo kasi kapag sarado, huwag mo buksan. Pagdating sa church planting, ang buksan mo yung bukas. No? Kasi nakalagay sa Bible, gusto ni Pablo pumunta sa Asia, sinaraduhan ng Diyos yun. Okay, ngayon, sige. Punta ngayon tayo dito sa kung na rin tayo magbubukas at ang ganda po ng kwento na buksan ang Teresa. Sorry po sa kanayan. Teresa. At anong nangyari? Nung sabi ko, sige, pupunta tayo. Di pumunta kami. Wow! Nakita ko yung simbahan sa Teresa. Ang laki! Ang daming tao na hindi kakasya. Sabi ko, ba't ganito? Malawak lang yung bakuran eh. Pero yung bahay, yung gagawing simbahan, kakasya doon mga siguro, mga 30, pero nakatayo lahat. Sabi ko, bakit ganito? Pero kasi kung ang binuksan ng Diyos, wala makakapagsara. At yung Carissa, Rema na. Pag-aari na ng Rema. No? Hindi nagsara. Maraming daming mga nangyari dyan. No? Pero yung Teresa, yung Carissa, yung simbahan natin na yun, ay sa atin na. Binabayaran natin sa pag-ibig. No? Inaagaw pa nga ng iba yan eh. Ngayon, dyan po sa Teresa, meron pong isang pamilya na nakakilala at nagsimba. At yung isa doon, si Ate Arlene. Kuya Joel at saka si Ate Joanne. At si Ate Arlene, ang ginamit para makapagbukas sa Antipolo. Kaya nabuksan ang Antipolo. So, tuloy-tuloy na yan hanggang sa makarating na tayo sa ano ba yung lugar na yun? Okay. Ngayon, ang mga plano po natin, sana nga ba yung pagkatapos ng Pililya? Hala-hala. Hindi ba lagot-lagot yun? Meron pa rin eh. Hala-hala. Tapos ano pa yung susunod doon? Mabitak. May lupa na tayo sa Mabitak, may nagbigay. Meron lang nakatayo din, itatapusin na, bubungan na lang yun. Binigyan na tayo ng lupa, hindi ka na bibili. No, haba kaya, ang plano po nung may-ari na nagbigay sa atin doon sa Mabitak, gawing training ng meron. Kasi mahaba eh, malawak eh. Yung mga gustong mamatay, tumalon na lang kayo. Dire-diretso, pupulutin na lang kayo sa baba. Ang ganda ng lugar. Tingnan nila pinabayaran niya, binigay na sa atin. At yung mga nagbigay po niya, ay mga pastor din natin. Binili nila lang sarili nila, pero sa plano nila pang negosyo, pero dahil sa yung kinakalapit nga ng Diyos yan eh. Kaya, ayan, so, ang mga projects po, yung Mabitak po, ay sa akin na. Katatapos lang natin magbayad ng ano. May mga haligi na ron eh. Aayusin na lang. At saan ba yung susunod din natin namin? Laguna na, di ba? Masinlok. Abay, papunta na to ng ano.
Masinlok. Sa balis na ata yan sa masinlok. Hindi. Ha? Sinuluan. Pagkatapos ng halahala, siniluan. Tapos, meron pa yan sa sa parting lugar nila Bishop. Cardona. Tapos, matagal po, hindi mabuksan-buksan ay yung amuno. Pero wait lang. Tataka nga ako bakit nagkaroon ng binangonan. At nakakatuwa naman sa binangonan. Nagtagasal po kayo. Binangonan lahat. Ay, alam niyo po, may plano ang Diyos kung bakit kita-kita tayo nagsama-sama. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Alam niyo, yung ibang anak niyo, ibang kamag-anak niyo, tatawagin ng Panginoon niya. One day, magpupuri tayong lahat hanggang sa makarating na tayo. Hindi, natatapos pa ang plano ng Diyos. Ikaw, maputi ka na nga ngayon eh. Itong baka nito, nakikipagkwento sa akin, Pastor, may i-open ako sa iyo. Kasi narinig ko si ganito, nag-I love you-han sila. Alam niyo pa, hindi pa po tapos. At ewan mo ba naman bakit si Jolo napunta po sa inyo? No? Kayo po na praise the Lord, no? Alam niyo po ba si Jolo? Makiinom natin. Totoo? Oh. Binibilhan na lang ng nanay niya sa bahay ng alak para dito ko na lang uminom. Para huwag ka na lumabas. Kaso pagka naghatid ng kaibigan, lalabas din naman. Ay, totoo po. Sila, na yan binangonan na yun. Dapat si Pastora Karen lang nandyan, di ba? Pero, napunta po kay Daisy, kay Jolo. At ngayon, si Jolo po. Kaya praise the Lord. Ito yung binangonan, di ba? Hindi ko akalain na itong grupong ito, sabi nga sa akin. Bakit kasi may plano ang Panginoon? Bakit tayo nagkakilala? Kasi alam niyo po lahat yan, ipinanganak yan sa himala. Hindi basta-basta magtayo-tayo ng simbahan, hindi. May himala na naganap. Hindi ko alam bakit si Tatay Talong nagbalik sa atin po. Bakit si Tatay? Alam niyo po itong ano? Hindi. Nakikita ko pag ito, nagturo to si Tatay Talong eh. No? Bakit bumalik? The return of the comeback. At bakit kaya sila Nanay Adele nandito rin? No? Baka sila po yung ano tawag doon? Ano ba yung lima? Yung Rangers? Power Rangers! No? Baka sila yun. Ay, okay po. Alam niyo po ba itong yung pinakabago? Ano ito? Lower Antipolo. Meron palang lower and higher, ano? Wala pang highest. Alam niyo po, isang kwento riyan. Ito po si Jebani. Kasi ang problema po, yung bibili ka ng yung magre-renta ka, ang mahal ng tubig at saka kuryente, negosyo. Yung mga nagpapaupa, ang laki ng sigil nila sa kuryente at saka sa tubig, ginagawa nilang negosyo. Meron pa ngayon dumating na si Pastora Juby pa yun na sobrang taas ng kuryente. Ang sabi ng may-ari, bakit ang taas ng tubig? Bakit ang taas ng tubig nyo rin? Siguro dyan naliligo yung mga miyembro nyo. Sabi niya, hindi po rito nagsuswimming, nagsisimba sila, hindi rito nakikiligo kasi nininegosyo nga ang tubig tsaka yung kuryente. Ngayon, nung nalaman namin dito sa Lower Antipolo, tama ba, Jebari? Na taas-taas, nag-atrasan kami, panloloko na to eh. Gusto nyo, suntukan na ako. Bakit niloloko kami? Na taas-taas ng paupa nila, talagang mukhaan na, tawag sa gano'n, yung darapalan ng panloloko na talagang niloloko ka, nag-atrasan kami. Pero nung bandang huli, nag-iisip-isip na kami, kung ito ba ang presyo para masyaran mo yung mga tao? Kung ito ba ang halaga na babayaran mo para masyaran mo yung mga tao? Nag-scout siya. Nag-scout na po si Jebani. At may nangyari po sa kanya. Kaya naniwala ako na gusto ng Diyos mabuksan.
ni Lower Antipolo, may nangyari kay Pastoral Jebani Albuero. Kaya alam ko, sure ako, na kalooban ng Diyos na mabuksan yun. Alam niyo po kung ano? Kinagat ng aso. Nagpa-therapy siya. Kinagat siya ng aso. Sabi ko, ayaw ng diablo. Kaya nga dapat makikita mo yung diablo eh. Ang problema pag di mo na nakikita. Kinagat siya ng aso at meron pang panaginip. Tama ba, James? Sino na naginip? Pwede mo pakikwento mo lang ikaw. Ayun, so yun nga po, nagtingin na po kami sa Lower Antipolo, Masika, kung alam niyo po. Yun nga po, nakagat po ako ng aso. At during that po, parang talaga makakaramdam ka na atake to ng kaaway. So, nandun po, nang pagkakagat sa akin, sabi ko parang, ang gusto ng kaaway magbukas. Pero yun nga po, tuloy po, naghanap pa rin kami kahit nakagat na po ako. And ilang araw lang po, nakapanaginip po sa Ate Virgie, at sa Upper Antipolo po, na naginip po siya na doon po sa panaginip niya, nandun daw po ako sa isang lugar, tama po ba natin? Nasa isang lugar po ako, at ang dami daw pong aso. At meron po nung bawat kwarto. Papasok po ako sa isang kwarto na napakadaming tao. At ang sinisigaw po ng mga tao ay hindi ka makakalabas dito. Hindi mo kaya. Hindi ka makakaalis dito, hindi mo kaya. Pero sabi mo doon, sa panaginip ni Ate Virgie, meron daw pong nasa likod ko na lalaki na nagsasabing, kaya niya. Kaya niya. Hanggang sa nakalabas po ako sa isang kwarto, dahil other kwarto na naman po, na gano'n din yung situation. Lagi pong madaming aso, madaming tao, at laging sinasabi, hindi kaya, hindi mo kaya, hindi mo kaya, hindi niya kaya, sabi po ng mga tao. Pero may tao po doon na nagsabing kaya niya. Hanggang sa nakalabas po ako sa lahat ng kwarto, nahulog po hanggang sa hulog po ako sa ilog. Nahulog ako sa ilog. Pagkahulog ko po, may hawak akong baby. At yung baby po na yun ay nahulog sa ilog. So, akala po daw natin Virgie sa panaginip niya, namatay na yung baby. Pero alam niyo po, nung pagkakuha ko daw po ng baby, buhay pa po yung baby. At after po ng ilang araw na po ng panaginip natin Virgie, nakapagbukas na po tayo sa Lower Antipolo. So, purihin po ang Panginoon ng Diyos po talagang naglalagay ng lugar kung saan ang bulog. So, maniwala at tiwala na po tayo sa ganyan ng Panginoon. Alam niyo po, may mga panaginip pa rito na sabi sa kanila, dahil naghahanap nga sa Lower Antipolo, may nakapanaginip na, huwag dito, doon kayo. At may nangyari po na habang naghahanap nga sila, may nagsabi po, doon kayo. At doon na nabuksan ang simbahan. Kahit sa panaginip, kinakausap ka ng Diyos. No? Kaya yung pagbubukas ito, itong pinakalas, hindi na natin matapos sa atin. Pero, baby, no? Nalala ko po yung isang kwento sa akin. Sabi niya, nanaginip po ako na nagka-baby siya, nagka-baby rin ako. Ang problema ko, sabi niya, yung baby niya, ang ingay-ingay. Samantalang yung baby ko, ang tahimik. Sabi niya, ano po kayang ibig sabihin? Sabi ko, abangan, ang susunod na kabanata. Sabi ko gano'n. Alam niyo, pagkatapos po ng mga siguro 1 month, minessage niya ako. Sabi niya, alam ko na po ang ibig sabihin nun. Kasi siya po, binigyan siya ng church, nakahawakan niya sa lugar na maingay. Ang daming tumata ang mga tricycle daw. Ang ingay ng lugar, mga tao raw iingay. E ako po, nabigyan ako ng church doon sa napakatahimik. Anong ibig sabihin nun? Baby yan na alagaan mo. Ang bawat simbahan ay isang sanggol, isang baby, isang ministry na alagaan mo. Ang pinangonan, ang pililya, yung higher na Antipolo at lower Antipolo, yung baras, yung bago bubuksan, mga baby yan. Meron pong isang baby na kinuwento sa akin, sabi niya, Pastor, napanaginipan ko po yung isang baby na matay. Alam ko na, ibig sabihin niya. Pagkakaroon po na isang buwan, sabi niya, Pastor, nag-close na po yung church to. Yun yung baby. Ang tawag po ng Diyos, anghel, pero sa atin, baby. Bakit kasi? My little babies, in whom I travail in birth again.
mga mumuntikong mga anak na muli ko na namang pinagdaranas katulad ng babaeng nanganganak na mahubog si Kristo sa inyo. Ang mga taga-Binangonan, ang mga taga-iba-ibang simbahan dito sa Rizal, kailangan mahubog si Kristo sa atin. Magtrabaho tayo hanggang pwede pa. Ito ang ministry na ibinigay sa atin. Bakit tayo nandito sa Rizal? Oh, sige, mangarap ka pa. Trabahuin mo yung mga kaluluwa na yun. Trabahuin mo yung mga simbahan na pinapabuksan sa iyo ng Diyos. Kasi hindi yan magbubukas kung hindi mo napagtrabail. Kaya ngayon, napagtrabail natin itong mga simbahan na ito. At kasama sa mga simbahan na yun, ang mga miyembro. Nagsasalita ng Espiritu ng Diyos dito. Nakakarinig ako ng boses. Narinig ko, sinasabi ng Espiritu ng Diyos, ako ang nangarap. Akala mo ikaw. Ako ang nagbigay ng kabigatan, ng bigatin. Akala mo ikaw. Pero kasi sabi mo, magpapagamit ka, wika ng Panginoon. Kaya ginagamit kita ngayon. Magtrabaho ka, sa salita ng Espiritu ng Diyos. Hanggang may panahon pa. Sapagkat dumarating ang dilim na kung saan wala nang makakapagtrabaho. Ako ang nangarap. Akala mo ikaw. Magkaisa tayo. Pareho na tayo ng pangarap. Tama lang na ibigay mo ang buhay mo sa akin dahil ako ang unang nagbigay ng buhay sa iyo. At wala akong pangarap na matalo ka. Wala akong plano na matalo ka. Masabik ka sa pampalago sa gatas ng salita ng Diyos. At ikaw ay lalaki na malakas, makisig, katulad ng plano ko sa iyo bilang isang magdirigma, isang conqueror. At maging ngayon ako ay nagbibigay pa ng bigatin sa sino mang tatanggap nito. Kalakip ang bunga ng Espiritu, ang bunga ng pananampalataya. At sa plano ko nito, wala kang pagkatalo. Wika ng Panginoon. Yung isang baby, sign na born again ka, isang baby, ano ang nararamdaman niya pagkatapos siya ipanganak na muli? Sabik sa gatas, sabik sa pagkain. Ang isang anak ng Diyos, hahanap at hahanap ng salita niya para kainin. Makikinig at makikinig ng sermon niya. Samantalang ang isang tao na may sakit, ang unang mawawala sa kanya ay ang kagustuhan niyang kumain. Ayaw na niyang magsimba kasi may sakit na siya. Mawawala ang appetite niya. Mawawala ang desire niyang kumain kasi may sakit siya. Yan ang unang-unang nararamdaman ng mga tao may sakit. Ayoko na. Wala akong gana. Kasi may sakit siya. Titigil yan sa pagsisimba, titigil yan sa pakikinig ng salita ng Diyos kasi wala nang appetite. Samantalang ang isang tunay na born again, uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. Natawagan ko si Pastor Ami dahil hanggang dito rin, hindi ko na pumatawag yung iba na mga bumisita rito. Nagsasalita ng Espiritu ng Diyos dito. Kung makikinig lang po kayo, may prophecy na rito.
narinig niyo po yung bawat kwento ng mga pinagmulan nating simbahan. Alam ko po bawat isa sa atin ay member ng mga simbahan na to. At kagaya po ng sinishare ni Pastor Boy, yung mga simbahan po dito yung pinanganak talaga sa panalangin. Alam niyo po, nire-review ko yung mga pangalan na yan. Kasi kung magbabiyahe kayo, sunod-sunod ang bayan. Pero pagpapansin ninyo, hindi sila sunod-sunod ng taon. Bakit? May plano ang Diyos eh. Kung tayo plano natin buksan ng Taytay, kasunod dapat ito ng Taytay ay Antipolo, Teresa. Pero ang Diyos may plano eh. Kung gusto niyo magbukas muna sa Pinilya, bago sa Tanay. So, bawat isa po sa atin, handpick tayo sa Panginoon. Ngayon po, may mga simbahan pa tayong bubuksan. At bawat kinabibilangan po natin, hinihiling ng ang desire din ng bawat pastor, makatuwang tayo. Magamit tayo. Maging, alam niyo kung pulpito na to, kung bubuhatin ko to ng sarili ko lang, medyo mabigat po to eh. Pero alam niyo kung tutulong po yung mga taga-morong sa akin, for sure ako kasama ko silang bubuhat dito. Sobrang gaan po itong buhatin. At sa bawat simbahan po natin, mas gagaang ang gawain ng Panginoon kung ang bawat isa po ay gagawa sa kanyang tungkulin. Amin po. Italaga po natin yung sarili natin sa huling pagkakataon bago tayo mag-close. Lord, gamitin mo ako. Panginoon, gamitin mo yung buhay ko. Kasi po, pangako ng Panginoon na tayo po, pag tumugon, ang sabi po ng Panginoon dito, susuportahan po tayo ng Diyos. Sige po, mag-worship tayo bago tayo mag-close. Makipag-usap po tayo sa Panginoon, taas natin mga kamay natin. Sa iyong tugon, ako ay magtitiwala. Pagsama mo ang ninanais ko, at kapayapaan sa piling mo. Panginoon, kumilos ka sa oras ito. Nakikita mo ang mga kamay ng iyong mga anak, Panginoon. At mula sa kongregasyong ito, Panginoon, tumawag ka ng mga taong gagamitin mo pa. May mga puso, O Diyos, na nagtataas ng kamay sa oras na to, na naghahangad, Panginoon, na sila rin ay gamitin mo, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang mga buhay na ito magamit mo sa ikakaluwalhati mo, Panginoon. Tinatalaga namin, Lord, yung sarili namin na sa kinabibilangan namin simbahan, Panginoon, susuportahan namin yung pastor namin. Susuportahan namin ang gawain mo, Panginoon. Aalagaan at mamahalin namin ang templo mo, O Diyos. Lord, gamitin mo kami na maging haligi ng bawat templo mo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na hindi kami perfecto, Panginoon, pero ang maipaglilingkod namin sa
kayo. Puntahan niyo po yung mga ka-churchmate natin, Teresa, Antipolo.